Naku po, VP Sara binasura. Itinapon ni VP Sara, dinedma. Hindi naman dinedma, sinagot ni VP Sara at binasura niya ang imbitasyon ni Jinky Luistro mag-attend sa hearing sa kanyang impeachment case. Wow! Grabe. Ang galing-galing ni VP Sara. Parang, ano kayo, Congress, pagbibigyan ko kayo? Yung mga grounds for impeachment nyo, parang recycled lang, tapos parang quadcom lang to. Naranasan na kasi ni VP Sara na yung quadcom noon na kung ano-ano lang mga binabato nila tungkol kay VP Sara at ayaw ni VP Sara na mangyayari ulit iyon. And besides, walang mga lawyer na pwedeng magdepensa kay VP Sara or walang lawyer na pwedeng magtanong sa witness ng mga prosecutor sa witness ng mga kongresista. Si VP Sara na ang tatanungin ng mga kongresista. Tapos ang lawyer ng VP Sara bawal magtanong sa mga witnesses. Di ba napaka-unfair? Sinong bobo na aatin sa hearing ng impeachment case ni VP Sara sa Justice Committee na yung rights niya, yung rights ng kanyang abogado, para yatang ewan ko eto kabibiga, ito yung si Attorney Rowena Guanzon nagbigay ng komento yung hinggil dito. Ito sabi ni Attorney Rowena Guanzon, hindi pag-iwas ang sagot niya dito. Brilliant move yon. Alam naman ng lahat na lulusot ito sa House at sa Senate Impeachment Court ang totoong laban. So why waste time and effort? Tama, di ba? Kumbaga sa laro, ngayon sila magtapon ng alas nila, tapos sasagutin natin sa dulo para di nila mabasa agad ang gagawin natin. Which is true. Kasi pag nasa Senado na, hindi naman makakasagot ang mga congressman. Magpapa-interview sila. Pero kung ano ay sasagot ng mga congressman, babatuhin naman ng facts at dokumento ni VP Sara. Diba? Calculated move yon. Sa bilang pala ngayon, kahit di mag-convince si Inday sa mga senador, may bilang siya for acquittal, 9 votes. Same bilang ng minority. Sa basa ko, may 4-7 sa majority ngayon na di rin boboto dito. Durog na yan, besh. Yan. Ito kasi, mga bibig, in the matter of impeachment of Sara Zimmerman Duterte as Philippines, Reverend Father Joel Sabal et al. Complainants versus Vice President Sara Duterte. Ito ang sagot nila, responded by counsel without waiving any restriction or other she has to these proceedings and right to exhaust legal remedies and complain. No different from 2025 impeachment filed against respondent before the Senate declared void. The impeachment complaint recycle on same accusation against the Vice President and those or contain nullified for impeachment complaints. So maybe Sara, for what? Ayoko. What's the purpose, di ba kabibig? So yun kabibig, ano ang komento ng ating mga netizen hinggil dito? Sabi to, precisely ma'am, there is a light at the end of the tunnel. Saan ka makakahanap ng nag-akusa na ang naakusahan ang maghanap ng ebidensya para sa kaso niya? Only in the Congress of the Philippines. Yari kayo, do not underestimate our VP Sara's move. She is tactician like his father. Kita-kits na lang sa Senate hearing. God, good move, laban, exciting to the max, bloodbath is coming. Ang daming problema ng bansa, dapat yung atupagin nila tulad na lang ng biglang pagtaas ng mga bilihin at gasolina, dapat doon sila focus o unahin pa talaga yung impeachment na yan para sa sariling interest nila. Papaano hindi sila atat-atat kasi silang lahat mananagot yan, attorney. Tumibig ha? Yun ang ilang mga komento ng ating mga netizen. Sabi ng ilan, unahin nyo ang problema ng bansa, huwag si Sara. Problema ba si Sara sa bansa? Bakit kung si Sara ma-impeach, marami bang oil mapapasok sa Pilipinas, tataas ba ekonomi ng bansa kasi Sara ma-impeach? Baka mas lalo tayong malugmok. Baka mas lalong wala na mag-i-invest sa Pilipinas kasi wala ng Duterte, sabi ng mga netizen. Pero may sagot dyan si Congressman Jinky Luistro if ever hindi pupunta si VP Sara. And clearly, ngayon lang, sumagot si VP Sara na hindi siya pupunta. Paano kung hindi dumating si VP, our respondent, then they will not be able to present their evidence, their witnesses, to counter the allegations of offenses and grounds. And that is why I've been saying that this is a significant opportunity for her to challenge the complaint, no?
As a matter of fact, itong opportunity na ito, there's a possibility also that the complaint will be dismissed if she will be able to controvert, to refute the allegations in the complaint. But Ay, if she talaga ba? Parang hindi namin nakikita eh. Kasi mostly sa member ng House Committee, yun ang mga nag-endorso sa impeachment ni Bibi Sara. Diba? will not avail of this opportunity, again, the allegations in the complaint will stand. And the possibility is the justice members might vote in favor of the existence of probable cause, no? In substance na nga. Diba? Puro na lang in substance ang mga ground for impeachment ni Bibi Sara. Alam naman ni Bibi Sara na recycled lang yan. Ang additional yun lang, yung Sally Enco, yung si Madriaga. Kung pupunta ako doon, sasagutin ko yon, tapos makakuha kayo ng hint, makakuha kayo bang panglaban sa akin ako yung maluluto sa sarili kong mantika. Doon na ako sa Senado, I'm sure naman na itong impeachment na ito, pipirmahan ito naman ng kongresista, pero yung ibang kongresista, I feel ko talaga takot sila o pipirma, kasi sino bang hindi takot na pati pangalan ng kongresista ipopost ng maraming DDS at huwag ipabutuhan. Diba? Simple lang yan eh. Kung walang nag-question, kung walang nag-challenge, kung walang nag-controvert, syempre, ang magiging consideration ng justice members will be the complaint alone. Let's go back to the answer, no? Ang naging common observation ng justice members, it did not respond directly to the allegations of the complaint. It was in fact a motion to dismiss. So as a consequence, the allegations of the complaint stands, no? As a matter of fact, some of the Alam nyo, ang mga Pilipino na lang ang manghusga. Sabi ng iba, ay, kami na lang maghusga. Ay, sa 2028 kami maghuhusga sa inyong mga kongresista. Sige, husgahan nyo si Bibi Sara sa kongreso. Husgahan nyo, pumirma kayo sa impeachment, pero kami ang huling huhusga sa inyo. Hala? justice members even move or requested to proceed immediately to voting because they did not see any allegations in the answer which directly challenge the allegations of offenses and grounds in the complaint. Sabi na Gonzalo Senor Oximar, Sara is a lawyer, so she knows. Oh, fishing expedition. Oh, if Sara escapes, there's no more opportunity for the congressman in the House of Crocs to grandstand. Tama, di ba? Ito pang komento. Seems to me she'd rather throw a tantrum. Sabi ni Rosan Romero. Fishing expedition, Madam Chair. Antayin ang resulta, Madam. Oh, sabi ni iba. Merong iba nagsabi na mag-tantrum daw sa Bibi Sara. Yung iba, the court of the crocodile. As if a junk. Oh, possibility of dismissal. Kangaroo or Crocs court. Beforehand, bias ka na. We never expect fair judgment. Di ba, Speaker? Ay, nang dahil kay Speaker. Sabi naman netizen. No? So yung scenario doon sa determination of sufficiency in grounds, kung hindi dadating ang Vice Presidente sa hearing proper, it is almost the same. No? No evidence will challenge, controvert, or refute the allegations or evidence which will be presented by the complainant. No? Sa mga interview nga niya rin doon, sino ba yun, Chuwang na, sure na kami na may pipirma sa impeachment ni Bibi Sara. Wala pa nga kayong hearing, pero nagsabi na mga kongresista. At itong mga kongresista ito, members sa Justice Committee. Diba? Sana itong mga member ng Justice Committee hindi magpapa-interview kung ano man ang kanilang saloobin. Diba? Kaya daw nila makakuha ng ng 1/4 na kongresista na pipirma sa impeachment ni Bibi Sara. Confident sila nagsabi. Tapos ito yung sasabihin ni Luistro na kung sana dadating si Bibi Sara para ma-counterfeit ang kanyang mga allegations. Uy, marami na mga Justice Committee na kongresista ang nagsabing makakahanap sila at meron na silang pirma, mga kongresistang pipirma sa impeachment ni Bibi Sara. So what's the use of Bibi Sara sitting there? Tapos gigisahin nyo lang, dadaluhin nyo lang, tapos wala siyang karapatan, ang mga lawyer niya, walang karapatan para gisahin din yung witness ng kabila. Si Bibi Sara ang gigisahin. Siya pa ang magpapresenta ng ebidensya. Di ba napaka-unfair? Nag-gets yung kabibig?
Kaya sabi ni Sara, useless lang. 'Di ba? Kaya sabi ni Attorney Rowena Guanzon na this is a brilliant move. Ito yung brilliant move na ginawa ni VP Sara. Alam naman ng lahat na lulusot ito sa House at sa Senate Impeachment Court ang totoong laban. So why waste time and effort? Marami nga nagsasabing kongresista na meron na silang pirma or meron ng pipirma or kuha na nila ang number of congressman na pipirma. Diba? So what's the use for? Diba? So yun kami, Big. Yun ang ladies training lebak-lebak for the day. Ano ang iyong komento hinggil dito? Ako, tama lang ang desisyon ni VP Sara na hindi siya aaten sa hearing impeachment case. Kasi baka kung ano ang masabi niya, gagamitin pa nila. Diba? Fishing expedition, stick to the plan. Alam na ni VP Sara yung mga galawan ninyo. Huwag na kayo magpa-epek-epek. Sabi nga ni Sal Panelo, this is the chance. Ni Atty. Sal Panelo, but this is the chance for the congressman to do grandstanding. Para talaga gamitin si VP Sara to do grandstanding. So, ayaw ni VP Sara magamit. Kung gusto niyo talaga na magkaalaman lahat, edi Senado, Senate impeachment trial, doon ibubulgar lahat ni VP Sara. Lahat ng mga gusto nyo malamang sagot. Pero depende na sa mga senador kung gusto ba nila ng Senate impeachment trial or hindi. At baka meron na naman technicalities makikita ang mga abogado ni VP Sara. Kasi hindi basta-basta ang mga abogado ni VP Sara at hindi rin basta-basta ang mga witnesses ni VP Sara laban kay Madriaga. Kaya, sabi ng iba, 2028 is coming. Ang mga tao daw doon nahusga sa 2028. Halak. Ilang kabibig?